Huling pitong wika. Paghihimay sa mga makabuluhang mensahe ni Hesukristo mula sa krus ng Kalbaryo. Laan ay pag-asa at kaligtasan sa sanlibutan. Ito ang FEBC Radio TV Holy Week Specials. Kuya Dan Andrew Cura at Bishop Ruben Abante para sa Huling Pitong Wika, Holy Week Specials ng inyong mga himpilan sa FEBC Radio TV. Nagpapatuloy po ang ating Holy Week Special para sa ating mas malalim na pagkaunawa sa mga winika ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At dadayo sa kaisa-isang wika na ginamitan ng orihinal na lingwaheng Aramaic ng gospel writer. Sa English, ito ang mga katagang ito, my God, why have you abandoned me? At yan po ay hango sa Marcos, Kabanatang 15, talatang 34. Ito po ang katagang binitawan ng Panginoon sa kanyang pagkakapako sa Mateo 27:46 at Mark 15:34. Makalipas ang maraming oras na ang kanyang mga kamay at paa ay nakapako sa krus, pagod na at hirap na ang ating Panginoon. Ang isang batang nahihirapan o nagugutom, ang kanyang unang tinatawag ay ang taong nagbibigay ng kalinga sa kanya. Siya man ang tatay, nanay, mga tagapag-alaga, ang presensya ng mahal natin sa buhay ay nakapagbibigay ng lakas, ng kaaliwan, ng comfort sa kalagitnaan ng hirap. Kaya't kapag tayo ay nasa maigting na pagsubok, minsan nakakadama tayo ng pag-iisa, kalungkutan, loneliness, hinahanap natin ang presensya ng ating Panginoon. Ano ang sinasabi ng Diyos Ama sa sitwasyon na ito? Ganito rin marahil ang kahulugan ng tinig na ito ng ating Panginoon. Hinahanap niya ang tinig ng kaniyang Ama. Alas 3 ng hapon nang narinig na isinigaw niya ang mga katagang Eli, Eli, lama sabachthani. Aramaic po ito ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa interpretasyon ng ilan, ito ay hindi pagtatanong, kung hindi isang panaghoy o matinding pag-iyak dulot ng malubhang hirap at sakit at bigat na kanyang nararanasan. Palatandaan pong kanyang katawang lupa ay hindi exempted sa sakit. At ito nga po yung bagaman siya ay Diyos, nandoon yung psychological pain, yung physical pain, nandoon, nararamdaman niya lahat yun. Kung pagkakasakit rin lamang ang pinag-uusapan, abay marami lalo na sa panahon ngayon ng yung relate tayo dyan, dahil nga po dito sa COVID-19 pandemic at sa iba pang uri ng mga karamdaman. Nakikita po natin yung naging kahirapan nila. At marami sa mga may karamdaman na hirap na pag nakikita nila yung kanilang mga mahal sa buhay, parang sila ang makapagbigay ng relief o kalinga. Alam mo yun yung pinakamahirap yung pong nakikita nyo yung mahal nyo sa buhay tapos wala kayong magawa. Naku, napakahirap po nun. Kaya't sa panahon ng pandemya, marami po ang mga broken-hearted dahil hindi sila nakapagbigay ng pagkakataon na makita man lang, mayakap, mahagkan, makausap ang kanilang mga mahal sa buhay. Bunsod na nga ng quarantine measures at iba-iba pang mga balakid na idinulot po ng pandemya. Kaya ramdam na ramdam po natin ito. Ang ating po mga puso ay tumatawid sa mga taong nakararanas nito, lalo sa panahon na ito. Sa mga taong nagkaroon ng dalamhati sa pagpanaw ng mga mahal sa buhay, sa ating mga overseas na mga Filipino workers na hanggang ngayon po ay hindi pa nakakauwi. Dumadaing tayo. Aming Ama, aming Diyos. Alam mo, Dan, pag aking mababasa yan, hindi lang ito panaghoy ng ating Panginoong Hesus mismo, kundi nakikita natin ang bahagi mismo ng Ama
sa ginawang redemptive work na ito. Hindi lang po ito exclusive na pagdurusa ng ating Panginoong Hesus. Sinasabi po ni Apostle Pablo doon sa Romans chapter 8, He that spared not His own Son, but delivered Him up. Such a great, great love of our God. Ano po? Sino ba ang Ama, ang ating Diyos Ama, na bibitawan ng kanyang bugtong na anak? Ngunit sa pagkakataong ito, He had to let His Son go. Napakadakilang pag-ibig. At yun na ang panaguhoy ng anak mismo. That He is giving that message to us that while He was willing to go through that suffering, ay ipinakikita rin niya ang kabuuan ng pag-ibig ng Diyos na nasa Kanya, the love of God which is in Christ Jesus. Naway makatagpo po kayo ng kapayapaan sa bagay na ito mula sa liwanag ng banal na kasulatan, at maging kapakinabangan sa inyong pakikinig. Ito nga po ang huling wika, 7 huling wika sa paghihimay ng mga winika ng ating Panginoon sa Kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo at nag-iwan sa atin ng buhay. At alam niyo po, sa pagitan ng kanyang paghinga, ang paghinga ng ating Panginoong Hesus, abay nasabi po nga niya, mga katagang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang kanyang mga matay di kinakitaan ng galit, bagkus isang makahol na pagtatanong at paghingi ng awa sa kanyang ama, makahulugang pagtatanong. At tunay nga pong sinakripisyo ng Diyos Ama ang bugtong na anak, tulad nga ng sabi ni Bishop Ruben kanina, upang ang sanlibutan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay maligtas. Sabi nga po sa 2 Korinto, Kabanatang 5, Talatang 21, hindi nasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Si Kristo, bagamat niyakap ang katawang lupa, sa loob ng 3 dekada, ni minsan ay hindi nagkasala. Walang bahid ng kasalanan sa kanyang katawan. Siya ay Diyos, anumang oras. Kaya kaya niyang kumawala sa pagkakapako. Maaari niyang utusan ang mga anghel sa pagbuhat ng krus para sa kanya. O kaya'y ibahin man lang ang lagay ng panahon sa araw na yon, hindi ba? Meron tayong awit na inaawit dan, yung He could have called 10,000 angels. Angels. Oo, to set him free, pero hindi niya ginawa. Imbes na tirik na araw, gawin na lamang na mainam na temperatura para sa katawan, pwede namang gawin yun Sa isang iglap, kaya niyang gamitin ang kapangyarihan upang baguhin ang pangyayari, subalit hindi. Dahil maliwanag sa kanya ang plano ng Diyos Ama. Ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay ng sino mang mananalig sa kanya. Para sa ika-4 na wika, pakinggan po natin si Pastor Kenneth Guillermo ng programang Tanglaw sa Landas ng Buhay at Heartline Thursday Edition. Huling 7 wika. Paghimay sa kaalamang naghahatid buhay, kasama si Pastor Kenneth Guillermo. Hi, my name is Kenneth Guillermo and I'm one of the pastoral counselors of Back to the Bible Philippines, and isa po ako sa mga broadcasters ng FABC. Kabilang po sa aking mga broadcast ay ang programang Tanglaw sa Landas ng Buhay na mapapakinggan po natin mula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. And I'm also part of the counseling team ng FEBC's Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. At patutunghayan natin ito every Monday to Friday from 9 p.m. to 11 p.m. At kabilang po ako sa Thursday group ng Heartline. Isa po ako doon sa mga counselors at host. So today, we're gonna talk about an important thing
na sineselebrate din naman natin mga Pilipino tuwing mahal na araw. Pag-uusapan po natin yung Jesus' 7 last words. And today, I want to talk to you about the 4th, no? Yung ika-4 na mga huling salita ng Panginoon Diyos bago po siya tuluyang namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po sa Mark chapter 15 verse 34 ay ganito. And I will be reading from the ESV translation. And at the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Isa nga pong kahindik-hindik na pangyayari ang nagaganap sa mga pagkakataong ito, kung saan ang Panginoong Jesucristo ay ginulpe, ipinahiya at ipinako nga po sa krus ng Kalbaryo. At sa passage po na ito, may makikita po natin ano nga ba ang kahalagahan ng mga huling salita ng isang tao. Alam po ninyo, if you don't know me, maybe you know my father. Ako po ay anak ni Pastor Clem Guillermo na noong 2017 ay namatay sa karamdaman ng cancer. You know, before he passed away, napaka-powerful ng mga events kung saan kami nakakapag-usap individually and even as a family, no? Naging very impactful sa akin yung mga huling habilin ng aking father. And during that time, no, it was a good 1 month kung saan kasama lang namin si Papa nakahiga sa kama. First few weeks, nasa hospital lang po siya. Hanggang po umabot yata ng 2 weeks na nasa bahay lamang po siya while he was bedridden. And during that time, yung mga ikinikwento ni Pastor Clem Guillermo ay ang mga mahahalagang bagay. Yung kanyang mga habilin sa amin. At ito po yung mapapansin po natin, no? If a person is dying, definitely yung mga highlight po niya ay yung mga important things sa kanya. At napakalaking impact sa mga receiver o sa mga recipient ng mga huling habilin ng isang tao. At alam po ninyo ay noong mga pagkakataon kami magkakausap ng father ko si Pastor Clem bago po siya mamatay, hindi po niya kinikwento yung mga walang kabuluhang bagay. Hindi po niya ihinahabilin na ipakaros ko yung sasakyan. Hindi po niya ginagastos yung kanyang oras, kanyang minuto sa mga bagay na hindi gaanong importante. And you know what? During those times na kami po ay magkausap, I took it to heart. Yung kanya pong mga ihinahabilin, talaga naman pong it's piercing. Talagang sineryoso ko po yung mga bagay na kanyang ihinabilin. This is just to say how important last words are, even to the receiver. Napakahalaga po nito. Alam po ninyo, bago po mamatay ang aking pong father na si Pastor Clem, ay meron po siyang ihinabilin, no, na mga ilang bagay na akin naman po talagang isinapamuhay. Ibinilin po niya sa akin na alagaan ko daw ang aking mother. Ako naman po ay proud na alagaan ang aking mother to the best that I can. I think I'm doing a good job. Meron din po siyang ihinabilin, no, na isang church. Sabi niya sa akin, meron po siyang kapatid na mas bata. Yung kapatid po niya, yung asawa po noon, no, yung kapatid niya na babae, si Tita Benny, no, meron po itong asawa na pastor sa Marilao, Bulacan. At alam po ninyo, bago po mamatay si Pastor Clem, binigyan linaw niya sa akin na, anak, Ken, gusto ko na tumulong ka doon sa church ni Pastor Ben. Yun nga po yung tito ko. And you know what? 3 years after the death of my father, I'm still pastoring that church. Sapagkat para sa akin, napakahalaga na sundin ko yung huling hinabilin sa akin ni Pastor Clem sapagkat yung mga last words, these are the things that are important to him. Kaya po patuloy na
every month, ako po ay nagpupunta doon once a month, no? Nagpe-preach po ako doon hanggang sa umaabot na po na I'm really pastoring the members, no? And I believe it's part of it is very important to Pastor Clem, my father. That is why it is important to me also. Napakahalaga po ng mga huling salita. Kaya naalala ko nung bago mamatay si Pastor Clem, talaga pong ang kanyang mga sinasabi at hinahabilin at ang kanyang mga huling salita ay talaga namang pong mga mahalagang bagay para sa kanya. Balikan po natin ang ating passage. And at the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Napakahalaga po ng mga huling nabanggit ng ating Panginoong Jesucristo habang siya po ay nasa krus ng Kalbaryo. During that time, nakapako po siya, and ito po yung ika-4, no, sa mga huling 7 sinabi ng Panginoong Jesucristo bago po siya malagutan ng hininga. At ang kanyang sinabi, Ama, no? My God, why have you forsaken me? Alam po ninyo, kung babalikan po natin ang Old Testament, ay madidiscovery po natin na may pagkakahalintulad yung pong inilathalang awitin ni Haring David doon po sa Psalm 23, at sa mga huling nabanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ng Psalm 22 ay ganito, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me from the words of my groaning? Kung titingnan po natin, ay pareho, no? Ay talaga pong hindi natin maitatanggi na may pagkakapareho ang mga sinabi ng Panginoong Jesucristo at ang mga nailathalang kanta o awitin ni Haring David. Sabi ni David sa Psalm 22 verse 1, my God, why have you forsaken me? Parehas po ito. Ano po ang kahalagahan nito? Bakit po natin ito nasabi? Ito po ay isang propesiya ng isang paparating na Mesaya. Ito po ay nagbibigay ng kalinawan sa mga Hudyo during that time na naka-observe sa cross at nakikita nila ang Panginoong Jesucristo na nakapako sa krus. At quoting the same words that they know that is from the Old Testament, that is from the Psalm. Di po ba? Nakita nila na binanggit ng Panginoong Jesucristo ang mga naihabilin o nailathala ni Haring David. At dito makikita po natin na Jesus was not quoting the Psalm. Jesus was fulfilling the prophecy. Mahalaga po na maintindihan po natin ito, no? Na he was not quoting scriptures, Jesus was the scripture. Ibig sabihin po mga kapatid, no? Kung i-imaginein lamang po ninyo, no? In our own mind, kung ikaw ba ay ipapako sa krus, may time ka pa ba na i-quote yung mga nabasa? May time ka pa ba na i-quote? Hindi po, no? Ito po ay nagsisignify lamang na ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga huling sinabi ay magka-linya or naka-align sa scriptures. Ulitin ko lamang po. He was not quoting scriptures, no, para po siya ay mapaniwalaan ng mga tao. Bagkus, he was fulfilling the scripture. Okay? Ibig sabihin po nito mga kapatid, ang kanya pong buhay hanggang po sa huling oras ng kanyang buhay, ito po ang kanyang ipinapamuhay ay nagpapahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos. He was not quoting scripture, he was fulfilling it. Di po ba? Kung babalikan po natin yung lesson sa ating pong binasang talata sa Mark, tandaan po natin that the call of my God, hindi po ba ang binanggit sa Mark 15:34, my God, why have you forsaken me? The call of my God,
Yes, it was in agony. But definitely, we can see the closeness of Jesus to His Father. Hindi po ba? Makikita natin dito na yung huling mga habilin, huling mga sinabi ng Panginoong Jesucristo ay tinatawag pa rin niya yung kanyang Ama. Hindi po ba? It was a term of endearment kung saan makikita natin na sa kanyang oras ng peligro, sa oras ng hardships, sa oras na horrible yung pagkakataon, tinatawag pa rin niya. Which means to say, there's a deep connection between Jesus and His Father. Alam po ninyo, no? Kapag bago mamatay ang aking father, si Pastor Claire, napakahalaga sa kanya na makita niya yung mga taong kanyang kapamilya. Napakahalaga sa kanya na makapiling niya yung pamilya niya. And as a family, kami po ay masugid, no? Na we are gladly, no? Masaya po kaming pumaligid kay Pastor Glenn during his last hours. Nandoon po sa bahay namin yung kanyang 3 kapatid na mga babae. Meron po siyang isang ate at 2 nakababatang mga babaeng kapatid. At for a good 2 weeks straight po, no? Magkakasama po kami sa isang bahay, sa bahay ni Pastor Clem, at lahat po kami, yung family ko, yung asawa ko, yung anak ko. Ganon din naman po yung pamilya ng kapatid ko, yung ate ko, yung kanyang asawa at yung kanilang anak, ay araw-araw po magkakasama po kami doon. It is important, no, that sa death ng isang tao, mahalaga po yung kanyang mga huling kapiling. No? It's very important for that person. And seeing Jesus Christ, no, makita natin na tinatawag niya yung kanyang Father. It just shows that there is an important relationship between Jesus Christ and God. No? Nagpapakita ito ng katotohanan na ang Diyos na Ama ay may connection sa kanyang anak na si Jesucristo. And it was a clear sign of closeness. Kung mamamatay na lang ba ang isang tao, syempre, tatawagin niya yung kanyang mga iniibig. Syempre, nais niyang banggitin yung kanyang mga mahal sa buhay. At hindi niya babanggitin yung hindi niya kakilala, hindi niya hahanapin, no? Hindi niya iisipin yung mga taong wala naman siyang kaugnayan. At dito sa talatang ito, makikita natin, in the final hours of Jesus Christ, clearly He was calling His Father. At makikita natin ang katotohanan ng relasyon na meron sila. Sapagkat at the last hour of Jesus Christ, He was calling His Father. In the passage also, makikita din po natin, no? Sabi ni Jesus Christ, bakit? No? Why have you forsaken me? Alam po natin na ang Panginoong Jesucristo, ang sinabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave. Ang Panginoon, no? God the Father gave His one and only Son, no? Kaisa-isang anak niya. No? It was clear in the Bible, no? Bagamat during that time when Jesus Christ was quoting, when Jesus Christ was speaking about it, siguro yung kanyang mga disciples, they do not understand. Hindi naman nila naiintindihan kung ano ba yung kahulugan ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo. But at that cross, no, na-fulfill yung mga sinabi ng Panginoong Jesucristo. John 3:16 says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Ibig sabihin po nito, talaga pong nakaplano, nakasaad na po na ibibigay ng Diyos na Ama ang buhay ng kanyang bugtong na anak para po kapalit ng ating pong mga kasalanan. And in the passage, makikita po natin, because of the severity of sin na buhat-buhat ng Panginoong Jesucristo habang siya'y nakapako sa krus ng Kalbaryo, naramdaman niya na yung presensya ng Diyos, yung Diyos, yung kanyang Father, ay pansamantalang hindi nakatingin sa kanya sapagkat nakikita ng Panginoong Diyos ang kasalanan kay Jesus Christ. It was indeed a great sacrifice. Ganun po ang substitution ng Panginoon, no? At the time na pinapako ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ay bit
ni Jesus Christ ang kasalanan natin, yung ginawa natin in the past, yung ginagawa natin today, at yung gagawin pa natin in the future. Ganoon po, no? Kabigat yung severity ng sin na halos hindi masilayan ng Panginoong Diyos ang kanyang anak na si Jesus Christ. Kaya pansamantalang naramdaman ng Panginoong Jesucristo ang abandonment. Kaya po niya nasabi, my God, why have you forsaken me? And we can say that during this time of the passage, the humanity of Jesus Christ was also projected. Makikita po natin dito na ang Panginoong Jesucristo, bagamat siya'y 100% God, ay naipakita din dito sa passage na ating binasa, doon sa suffering niya on that cross. Naipahayag din po dito yung kanya pong humanity, yung kanya pong pagkatao na nakakaramdam. No? Hindi po siya isang robot na pag pinako ninyo ay bigla na lang mamamatay at walang pakiramdam na masasabi. In the passage that we have read, makikita po natin na ang Panginoong Jesucristo ay nakaramdam din. Nakaramdam siya, siguro siya po hirap na hirap dito at siguro hindi niya alam kung kanino siya hihingi ng tulong, no? Siguro naramdaman niya dito yung pagiging desperado. Siguro during that time, naramdaman ng Panginoong Jesucristo yung need for a Savior, yung need, no? Subalit, His love is so great na kanyang ipinagpatuloy yung kanyang purpose, even to the humiliating death on the cross. Makikita natin dito yung kanyang humanity. Makikita natin dito yung kanyang pagiging tao sapagkat siya nga pong nakaramdam ng talaga namang pong sakit, no? Yung physical pain, no, na kanyang nararamdaman during that time was so real and it was very devastating na napatawag po siya sa kanyang ama. My God, why have you forsaken me? Makikita natin dito, no, na in the passage na ating pong pinag-aaralan, makikita natin clearly the humanity of Jesus Christ. Yes, He can perform miracles. Yes, definitely. Nakita ito ng maraming tao. Nakita ng mga tao kung paano siya nagpapagaling. Nakita ng mga tao kung paano siya nagparami ng kainin, ng pagkain. Nakita ng maraming tao kung paano niya binuhay muli si Lazaro. He was a God, no? And at the same time, He was also a man. Siya po ay naghihingalo, siya po ay humihingi ng saklolo. And during that time on the cross, He was experiencing all the physical pain. Hindi po ito magically tinanggal ng Diyos. Hindi po ito magically hindi siya makakaramdam. Hindi po ito parang isang gamot na wala na siyang pakiramdam habang siya po ay pinapako. In the passage, makikita natin na nakikipag-plead ang Panginoong Jesucristo. Nakikita natin yung kanyang desperation. Nakikita natin yung kanyang longing, no, to not feel the pain. But even so, His love is greater. Napakatindi ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Even in the suffering, He chose love. So, in the passage that we have read, no? And at the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Ano kaya po yung mga pwede natin maging tugon sa isang Panginoon na nakaranas ng suffering, sa isang Panginoon na nakaranas ng hirap, sa isang Panginoon na nagpahayag ng kanyang pag-ibig sa atin sa krus ng Kalbaryo. In the passage, makikita po natin na ang Panginoong Jesucristo ay talaga naman pong tumatawag sa kanyang Ama. We can see the humanity of Jesus Christ at that point, no, na siya po talaga ay in agony. Ano po kaya para sa ating mga tagapasunod ng Panginoong Jesucristo? Ano po kaya yung pwede natin maging response? As a Christian, how can we respond to Christ's agonizing experience? Ano po kaya yung pwede natin maging tugon? Ano po kaya yung pwede natin maging response
sa mga pinagdaanan ng Panginoong Hesukristo, sa kanyang kamatayan. Unang bagay na marahil mapag-aralan natin ngayong araw na ito is this: we respond with appreciation. We respond with appreciation. When was the time, no? Umabot ba kayo sa pagkakataon kung saan in your Christian life, in your spiritual journey, ay talaga namang you just highlighted on the death of Jesus Christ. You just highlighted and appreciated. Kailan po umabot sa ating buhay? Naranasan na po ba natin that we are just so thankful na ang Panginoong Hesukristo ay nagbigay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan? Sinabi po ng Bible, for the wages of sin is death, but the gift of Christ, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Ibig sabihin nito, mga kapatid, sa bawat kasalanan na ating gagawin, kung hindi dahil sa pagkamatay ng Panginoong Hesukristo sa krus, lahat po ng kasalanan natin, spiritual separation automatically. Subalit dahil sa piniling sacrifice ng Panginoon, tayo po ay may regalo. Hindi po ba? Tayo po ay na-deliver from sin. Tayo po ay na-deliver from the penalty of sin. Have you ever thanked Jesus Christ for it? Yung buhay ba natin ay namumuhay ng may appreciation? You know what? I remember when I was a child. When I was a child, growing up, I can remember when I was 6, 7, 8. Ito po yung mga pagkakataon kung saan every time magkakaroon po ng, celebrate po ako ng aking birthday or ng Christmas, no? Palagi po itong may kaakibat na regalo mula sa aking parents. And they will ask, no? O Ken, ano yung gusto mong regalo sa birthday mo? O Ken, anong gusto mong regalo sa Christmas? And every time I will say what I want, skateboard. It was during my 6th birthday, niregaluhan po ako ng aking parents ng skateboard. When I was 7, niregaluhan po ako ng guitar. When I was 8, niregaluhan po ako ng rollerblades. And alam po ninyo yung every time I would wake up with the present, alam po ninyo yung very thankful ako. Alam po ninyo yung buhay ng isang bata na very excited to play with his or her toy, and he's just rejoicing na meron siyang skateboard. He's just rejoicing na meron siyang gift na natanggap. He's just rejoicing. Now picture that, no? Kapag tayo po ay thankful for the gift of eternal life. Nabuhay na po ba tayo ng talagang may pagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanyang naidulot para sa ating pong spiritual life? So, we respond with appreciation. When was the last time that you appreciated the death of Christ? You know, we all know that salvation is free. Definitely, alam po natin yan. But when was the last time that you've thought about the high price that Christ paid? It was paid with His blood. Di po ba? Yes, salvation is free. But if you would think about the agonizing experience of Jesus Christ, isn't that something to be thankful for? Hindi ba yun isang bagay na talaga naman po ipapamuhay natin na may pagpapasalamat? Ang nakakalungkot po kasi sa marami ring Kristiyano, ay para bagang araw-araw nabubuhay sila na puro reklamo sa buhay. Na para bagang wala silang nakikitang kagandahan sa buhay. You know what? If you will go back to the scriptures, your life was paid in full by the blood of Jesus Christ. And I think the best response is to appreciate that. You know, in our church, kapag nagkakaroon po kami ng baptism, meron po kaming pinapanood na video sa mga bagong Christians, bagong tumanggap sa Panginoon, na nais pong magpabaptize. No? And every time I see this music video playing,
naaalala ko po yung death ng Panginoong Jesucristo. And I can't help myself, but I just cried. And the song and the music video, the video was from The Passion of the Christ. And when we present it, every time we present it at church, yung background music po ay We Are the Reason, no? Na inawit ni Steve Miss, I believe, no? At ang version na pinapatugtog po namin ay yung kanta ni Gary Valenciano. And every time I watch that, I am reminded, no, kung gaano kahirap yung pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo para po tayo ay matubos sa kasalanan. Hindi po ba it's a good response sa death ng Panginoong Jesucristo that we live a life of appreciation? When was the last time you appreciated Jesus Christ? Pangalawang bagay siguro na pwede natin maging tugon o response sa ating pong pinag-aralan, agony ng Panginoong Jesucristo is this: we respond with obedience. Di po ba? We respond with obedience. Definitely, you have people you respect, right? If you know that there's a doctor, kapag magbibigay siya ng medical advice, definitely, you will follow him. If you know that you're sick, di po ba? Lalapit tayo sa doktor. If we have a problem when it comes to law, we go to lawyers. No? And in the passage, makikita po natin na ang Panginoong Jesucristo, finulfill niya yung scriptures. No? Ibig sabihin, hindi niya lang kinote yung scriptures, kanya rin pong ipinamuhay hanggang sa huling hininga niya ay nagpapakita na ang kanyang buhay ay nagpapatotoo sa scriptures. So if that is Jesus Christ, hindi po ba gaya ng isang doktor na may full, kumbaga, kapani-paniwala, na may abogado na kapani-paniwala, hindi po ba ang Panginoong Jesucristo na nag-fulfill ng scripture ay nararapat din po natin sundin? Hindi po ba ang Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo, ay meron din po siyang karapatan na siya'y sundin natin, sapagkat yung kanyang mga sinasabi at sinabi hanggang sa kanyang kahuli-hulihang pagkakataong buhay sa mundo ay napatunayan ng scriptures. So, we respond with obedience. If we see Him fulfill prophecy, we should not doubt following Him. Hindi po ba? Kung nakita natin ang Panginoong Jesucristo, tinupad niya yung mga nangyari, tinupad niya yung mga prophecy sa Kanya, even in Isaiah, even in the Old Testament, makikita po natin na napakarami pong propesiya na isang paparating na Messiah. Hindi po ba? Sa Kanyang pag-fulfill nito, ay siya'y pani-paniwala at nararapat lamang na ating sundin. And last but not the least, the last lesson that I will share with you about how can we respond to Jesus Christ's agonizing experience on the cross is that we respond with humility. Tayo po ay tumugon ng may pagpapakumbaba. Yung ating pong pagpapakumbaba ay isa rin pong pagpapakita, pagsasagisan na tayo po ay na-appreciate natin, di po ba, ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Napakainam po na when we go to the Lord, when we go to Jesus Christ, we go to Him with humility. Na hindi po tayo nagmamagaling sapagkat ang dami pong pinaghirapan, ang dami pong masakit na karanasan ng Panginoong Jesucristo para po sa atin. So when we come to Him, we recognize what He did on the cross with humility. Sana nga po mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy na pag-alaala sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo, ay hindi po ito matapos sa ating pong pag-aaral, bagkus sa isang buhay na nagbabago para sa Diyos. Marami pong salamat and God bless.